Hi guys! Kumukulog-kulog pa ha? Eto na, topic natin, Fearless 14. Handa na raw magsalita. Handa nang magturo ng mga buhayang magnanakaw sa gobyerno. Ito po'y ayon kay dating Congressman Mike Defensor. Iba po ito sa 18 o Brave 18 ha? At tinatawag po itong Fearless 14. At meron pang Valiant 7. Ang dami po na handang tumistigo. Ha? Kaya lang, ni-lockdown po ang Senado kanina. So, meron pong pahayag dito si Marcoleta. Mamaya, babasahin natin. At dito po sa interview ni Kong Mike Defensor, ito po, pakinggan po ninyo. Hindi ko pa sila nakakausap. Hindi ko pa sila nakikita. Ang katunayan, ang nakita ko pa yung 7 na binabanggit noong una pa lang, di ba? 7 ang sinasabing lalabas. At nagulat ako, paring nagbigay din ng lakas loob to doon sa ilan nilang kasama. Nakita nila yung 18 at nakita nilang ginigipit yung mga kasamahan nila sundalo. At sila mismo ang nagboluntaryo magsalita pa. Hindi ko alam kung sino sila, kung anong mga sasabihin nila. Pero ang mahalaga dito sa lahat, ay handang magbunyag pa at lumabas pa mga tao, mga kasunduluhan dati. Ayun! Ito po, yung isang kinatatakutan na naman nila. Nako, siguradong mamumroblema na naman yung dalawang magtandem, yung Lacson Soto. Imbis na pabata sila lalo silang tatanda sa laki ng problemang kakaharapin nila. Ang hirap pong tibagin yan. Yung 18, dadagdagan pa ng 14. Yung kay Gutesa, ang dali lang di ba? Napatahimik agad nila. Eto, ang dami na So, anong gagawin ngayon nila? Meron pang Valiant 7. So, dito, bago na naman ito. Dahil hindi po ito yung 18 Bago nga itong mga dating sundalo So, bago yung mga sasabihin nila. At malamang, may mga bago silang papangalanan. Diba? At tuloy natin. Noong humarap po itong si NBI Director Matibag sa Senado sa last na pagdinig under Gatchalian Block, under Tulfo na Blue Ribbon, kinwestiyon niya yung kredibilidad ng mga Marines. So, ibig sabihin, may double standard doon sa kinwestiyon dito sa kanilang naging testigo, hindi kinwestiyon yung pagbabahagi ng impormasyon. Yun na nga, Admar Di ba, itong mga taong to, ang sabi nila, si Saldico ang mastermind. Di ba, may kaso na silang isinampa kay Saldico. Ito ang mga taong kasama ni Saldico na may tinasabi natin personal knowledge, may kaalaman. Sila mismo ang kasama doon sa pagdi-deliver ng pera. Imbis na imbestigahan yung kanilang binabanggit, ay sinasabi na naman na questionable yung kanilang kredibilidad. Kaya hindi mo din maintindihan Kung ang mastermind, sinasabi nila ito ang siyang pinuno ng korupsyon na nagaganap sa ating bansa, bakit itong mga bataan o yung mga tao niya na nagsasalita, sinasabi naman nila walang kredibilidad at walang batayan yung mga sinasabi. Una. Pangalawa, walang motibasyon ang mga taong to. Mga sundalo to, nagsilbi sa bayan, nakita nila yung flood control investigation, at ngayon nagsasalita sila na ito yung nalaman namin, ito yung nakita namin. Kaya nga, di ba dapat imbestigahan, ano ba yung sinasabi nila? Kung ang mga taong to walang motibasyon, at wala namang, ang katunayan, napapasama pa sila doon sa kanilang ginawa, na ngayon may mga kaso sila, magit kumulang ata, 6 o hanggang 8 kaso na ang naisampa laban sa kanila. Nako! Maaari silang makulong. Malalaking tao ang kanilang pinagsasalitaan. Kaya kagulat-gulat ito mangyari. Pero may isang nagchismis na ikinuwento daw nung isa na hindi naman natin alam kung totoo o hindi. Pero ito na, may sabpi na, iimbestigahan nila. Okay, putulin muna natin. Nakita nyo, kung itong mga Marines na ito o dating sundalo ay gagawa lang ng mga kumbaga akusasyon, aligasyon, kumbaga maninira lang, imposible dahil hindi sila nakasandal, hindi sila kaalyado ng gobyerno o administrasyon. Hindi kagaya ni Madriaga, kaalyado niya
yung nasa gobyerno. Kaya malakas ang loob niyang gumawa ng gawa-gawang kaso. Kung dito sa mga Marines, hindi sila kaalyado ng gobyerno at yung presidente pa mismo ang pinapangalanan nila. Yung pa yung ibinubulgar, inaakusahan nila. Hindi ba't talagang masasabi mo na may katotohanan ang sinasabi ng mga ito? Kasi hindi nila isusugal ang buhay nila. Sasabihan na para siraan, binabayaran daw ng 5 million kada isa. Maliit yun. Kung makukulong ka naman. Dahil pwede talaga silang ipakulong. Pwede talaga, makapangyarihan ng kinakalaban nila anong mangyayari sa 5 million mo kung kulong ka naman? Etong mga to, talagang iniaalay na nila yung buhay nila para sa bayan. Totoong laban po ito. Kaya yung ibang mga hindi pa napapangalanan dyan, mayroon pang Fearless 14 na lalabas, kakanta. Kaya lang nga, sinarado ang Senate, ni lockdown. Pero syempre, mag-iisip ng paraan yan si Marcoleta at si Cayetano para makapagsalita itong Fearless 14. Kaya makikita mo talaga na takot sila sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee at takot na takot silang magsalita. Itong 18 dating kasundaluhan natin. Katunayan, kaya nga pinuspone o nag-lockdown ang Senado at ayaw nilang magkaroon ng hearing bukas dahil hindi lamang sa karagdagang sasabihin ng 18, may 14 pa na magsasalita tungkol dito. Kaya magtataka ka, pilit nilang sinasabi na kailangan magtrabaho ang Senado. Yung mayorya hindi pumapasok, yung grupo ni Senate President Alan Cayetano. Pero ngayon nagtatrabaho naman, all of a sudden, NBI na naman na sinasabi may threat at maaaring. So, dito po sa bagong witness na Fearless 14, makakarinig po tayo ng ibang kwento na naman to. Maaring yung iba, parehas lang din sa Brave 18, pero tiyak may mga kaibahan yan. No? Lalo na yung mga hindi na pangalanan. Na mga congressman, marami kasing congressman according kay Diskaya. Kay Diskaya lang 150 mahigit, more than 150 ang nakatransact ni Diskaya na mga congressmen. Doon pa lang ang dami pang hindi napapangalanan dahil nga hindi kilala, hindi sikat kaya hindi alam ng mga Marines yung pangalan. At yung ibang mga senators na wala pa si listahan. Sino-sino ba yan? Nako, Ting Lacson, nangunguna ka. Wala ka pa sa listahan ng 18 Marines, di ba? Baka dito sa Fearless 14. Kaya siguro takot na takot ito Kasi kung ikaw, alam mo na nadeliveran ka at yung nag-deliver sa'yo, mga bataan ni Saldico, na mga dating sundalo, ibig sabihin, talagang matatakot ka at hahadlangan mo yan dahil alam mo sa sarili mo na deliveran ka. Ping Lacson, pag nakapagsalita itong Fearless 14 na to, malay mo, sa affidavit nila, nandoon ka na. Si Grace po, dating finance chairman sa BICAM. Sa BICAM, naupo po yan si Grace po. At napangalanan na to ng taga-DPWH. Pero bakit walang kaso? At tinatanong dyan, kinakatok dyan, kinakalampag si Boying Rimulya. Bakit walang kaso si Grace po? Nakatanggap din daw yan ng 20%. Sino pa? Si Rapi Tulfo, nandun ba sa listahan ng Brave 18? Parang wala, Si Erwin Tulfo lang yata, O baka dito sa 14, baka nandito ka na sa listahan, Rapi Tulfo. Andyan pa si Risa Hontiveros. Di ba? May insertion din yan. 3 billion ang insertion yan. Imposibleng walang na-deliver dito na maleta.
eto na siguro yon yung 14. At si Mig Subiri, dating Senate President yan. Sabi ni Cayetano, kapag Senate President ka pala, yung alok ng DPWH sa'yo, ang limit pala nito hanggang 10 billion. According kay Alan Peter Cayetano, kapag Senate President ka. Siyempre alam niya yan. Although ngayon lang siya naging Senate President, matagal ng senador yan. Alam niya kung magkano yung insertion ng Senate President. Diba? O Mig Subiri, kaya siguro galit na galit ka rin. At nabalitaan mo na rin siguro yung Fearless 14, yung 14. Baka doon, yung mga bataan doon ni Saldico, baka yun ang nag-deliver sa'yo. At sino pa? Si Win Gatchal yan. Wala sa listahan yan, di ba? Sino pa? Si JB Ejercito kaya. Simpleng-simple lang ito nagdi-deny. Wala daw siyang insertion. Wala daw. Sino pa? Si Boying Rimulya. Although, nabanggit na rin yan ng 18 Marines. Pero paper bag lang. Walang maleta Baka dito may maleta na sa 14. Si John Vic, si Matibag, malay natin, mabanggit, yung si PNP chief, si Bida Bida. Di ba? Posible. At yung mga yung mga media. Malay mo, banggitin na dito. Nangunguna dyan, Arnold Clavio. Humanda ka. Humanda ka pag nabanggit ka. Siguradong magti-trending ka. At yung isang mayabang, yung anti-Duterte, yung Joel Subel, Joel Reyes Subel ba yun? Isa ring mayabang yun Parang si Arnold Clavio rin yun na halatang halata mo na may maleta. Halatang halata mong bayaran di ba? Ang daming media na nabayaran. Narinig nyo ba yung sinabi ni Karen Davila? Kung saan inoperan siya. At ang offer, name your price. Ayun matindi. Kasi kapag anchor ka at sikat ka, iba ang presyo mo. Hindi sila pwedeng tawaran. Napanood nyo yung video ni Diskaya, interview ni Corina. Magkano bayad kay Corina? 10 million. So, ibig sabihin, nasa range ng mga ganon ang presyo ng mga anchor. 10 million. Yun, isang video lang yun Isang interview lang kay Diskaya paano naman yung yung anong tawag nito? Yung imama ni obra mo yung pagre-report? At kung ikaw ay anchor, yung mga pahayag mo, commentary mo, pabor doon sa nagbabayad sa'yo. Mas malaki bayad po nun, lalo kung sikat ka, baka nasa 30 million yun. Ang alam ko dyan, yearly. Yearly po ang presyuhan dyan Siyempre, halimbawa, 30 million, magbibigay din yan ng every 3 months siguro. Hati-hatiin yung 30 million hanggang maging, kumbaga, quarter by quarter. Basta yearly po ang alam ko dyan At pagdating ng January, parang wala pang kontrata, wala pang bayad, bumabanat sa Malacanang yung mga yan. Magtataka ka, bakit bumabanat? January, ay natapos na siguro kontrata. Ganyan po yung mga lakaran sa mainstream media. At ito po yung pahayag ni Senator Marcoleta. Ayon po ito kay Boss Badong Aratelis sa kanyang episode ng live kanina sa YouTube. Ito po yung tanong ni Badong kasi nakakuha siya ng number ni Marcoleta. Senator, good AM po. Tuloy po ba ang hearing nyo? Ang sagot ni Marcoleta, lockdown ang Senate. Work from home.
takot na takot ang walang quorum na 12. Kolorum talaga. So, lockdown po. Ang Senate kanina, isinara. So, hindi natuloy yung hearing. Pero according kay Mike Defensor, yung grupo yata nila Marcoleta ay patungo ngayon sa Mindanao para magsagawa ng relief operation o kung ano man maitulong nila. At pagbalik nila dito sa Maynila, doon pa lang sila siguro mag-uusap-usap, magmi-meeting kung saan, kung ano ang gagawin para maipagpatuloy itong Blue Ribbon Committee hearing. May nag-suggest, yung reporter yata yon na kausap ni Mike Defensor, na kung pwede sa labas ng Senate premises. Pwede po yan dahil ginawa na po yan dati ni Bato. Naalala nyo, si Bato dati yung chairman ng Dangerous Drug. Naalala nyo yon? At inimbestigahan niya, andun si Torre, inimbestigahan niya yung anong tawag nito, KOJC Seeds. Sa Davao po niya ginanap. Balikan niyo po sa YouTube. Nandoon yung mga clippings doon. Pwede pong hindi sa Senado gawin ang Blue Ribbon Committee hearing. Pwede po sa ibang lugar. No? Kaya lang, ang arrangement nun, ang pagsasaayos nun, medyo malaki. At yung gastos nun, sino na ba pipirma ngayon ang gastos? Dalawa ang Senate President. Yung isa acting. Si Win Gatchalian. So, may mga paraan. Kung hindi talaga matuloy ang Blue Ribbon Committee hearing, press con na lang. Diba? Basta gumawa sila ng affidavit, sumpaan nila, at tatakan ng ano ba yon? Yung tinatatakan ng ano ba yun? Yung kalimutan ko na. Teka, iisipin ko. Yung basta tatatakan siya. Doon sa may attorney. Ano ba yun? Ayop na yan. Basta natatakan na yon, pwede nang ilaban sa korte yon, yung kanilang affidavit, at mag-press con na lang sila. Press con na lang, kagaya po ng ginawa ng 18 Marines, kasi hindi sila inimbita ni Lacson. Nag-press con sila. So, baka ganun na lang ang gawin nila at ilabas nila yung affidavit nila. Doon sa affidavit na yun, pag nailabas na yon, ayan na, makukuha na ng media yan, social media, kakalat na yan. So, makikita natin yung mga bagong kwento, bagong istorya ng bagong dating mga Marines o sundalo na dating detailed security o security detail ni Saldico. So, dito po sa mga bataan ni Saldico, ako'y naniniwala na tumutulong din si Saldico dyan. In fact, baka ang contact niyan ay si Saldico talaga. No? Parang sinasalo lang to ni Mike Defensor. Wala kasi si Saldico eh. At yung nagpipinance dyan, malamang si Saldico rin. Kasi bataan niya yan eh. At yung tiwala ng mga yan, na kay Saldico, wala siguro sa attorney nila si Baligod, wala kay Mike Defensor. Yung loyalty nila, kumbaga, ako naniniwala na kay Saldico. Kaya ang nagpipinance dyan, malamang si Saldico. Ang daming nanakaw din ni Saldico. Pero ito na yung magandang ginagawa niya. Gumagawa siya ng paraan para mabulgar yung mga kasamahan niyang buhayang nagnakaw sa kaban ng bayan. Alright, hanggang dito na lamang. See you next time. Bye-bye.